Magandang umaga sa lahat ng mga nagsaksi dito sa ating sa kasalukuyan kung bakit tayo sa harapan ng China Embassy. Ibig sabihin, isa na ito sa militanteng pagkilos ng mamamayan dahil sa mga ginagawang pamumuli, pangharas ng China at lalo-lalo na ang pagtatambak at pagsisira ng kuran doon sa loob ng ECC sa ating bansa. Maraming krisis na kung saan pinawater cannon ang ating mga mangisda sa ating teritoryong pangisdaan. Di ba po nakumbinto ang Coast Guard ng China kung saan gumamit pa sila ng kanyon na ilang bangka na sira sa ating mga kapatid ng mga mangisda. Sa kasalukuyan, halos aabot na siyang na bayan kasama ang Sambales na kung saan hindi na makapangisda doon sa kanilang mga teritoryong pangisdaan. At aabot sa lampas na 12,000 mga isda ang direktang masasakripisyo at mawawalang hanap buhay dahil lamang dito sa pangangamkam ng ating teritoryo at pangangamkam ng China sa ating pangisdaan sa bansa. Hindi po papayag ang mamamayang Pilipino na konsintihin ang ginagawang ito ng China na kung saan sa ekonomiya sila ang pinakalamang dito sa ating bansa. Kaya panawagan natin i-boycott ang mga produkto ng China na kung saan ito lang ang ihikimong dapat natin makakayanan. Wala tayong kakayanan sa labanan sa armas. Dahil alam naman natin na kamumong lang tayo sa piyansa ng China. Pero alam naman natin na kung ang mawayang militante ay hindi na magtangkilik ng kanilang produkto, ay may magagawa tayo. Lalo-lalo na ang ating mga mangisda. Saan pupunta ang ating mga mangisda sa kasalukuyan? Na kung saan ang kanilang bangka labing atrasado mula sa kasalukuyan na halos noon lang sila sa 15 kilometer. Subalit sa kasalukuyan, nakaamba ang isang pandigma o ilang warship ng China sa ating pangisdaan sa West Philippine Sea. Kaya ang panawagan ng Mamalakaya Pilipinas sa lahat ng mamamayan, pagka-Pilipino at pagkabansa, labanan natin ito na inilulunsad sa atin ang pananakot at pambubuli ng China. Ibig sabihin, isa tayo sa nagkahangat na matiwasay, matumilong na bansa, pagka-Pilipino, na tayo mismo ang nagsusulong ng tunay na interes ng mamamayan. Huwag natin hayaan na darating ang panahon na pati bakuran natin sa Manila Bay ay sasakawin na ng insik na ito. Kaya sa kasalukuyan, ang laban na ito hindi magtatapos ay ito ay yung pinakalamang. Sa kasalukuyan, sa susunod natin magbalik dito, ay hinahamon natin ang China na ito na magharap ng isang mataas na opisyal para harapin ang mga katanungan ng mamayang Pilipino para doon sa atin bilang isang defense at pagsulong ng ating mga subrinyang bilang isang Pilipino ay nangangarap tayo na mawala ang anuman mga pananakot sa ating bansa. Isa ang China sa naglulupit at pangalawa, huwag tayo magpadala sa hambog ni Noynoy Aquino at kasama ang Estados Unidos na kung saan nandyan nakaama rin ang US bilang isang pinakaribis na bansa na walang iba ang interes kung paano paglabanan o kunin ang ating yaman dagat sa West Philippine Sea. Alam naman natin na napakayaman sa langis ang dagat na ito, ang ating kapuluan na ito. Kaya sa kasalukuyan, pinakagawa ito ng mga imperialistong bansa tulad ng China at Estados Unidos. Maraming salamat, mabuhay ang masang at ang makamayang Pilipinong lumalaban.